Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Kamulong! Ano ba nangyari? Kanina po ito. Ako! Kamulong! Ang anak niyo! Wala man ako virus. Anak ko! Oh! Ayoko! Narito ang kordero ng Diyos. Narito ang siya nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papapalad ang mga tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa. Ayan! Ang basong ka niya. Ayan, tusok niya. Bakit para malungkot ka? Alangan naman ako matuwa. Eh alam kong aalis ka na. Ayaw mo ba nun? Pagbalik ko rito, opisyal na ako. Tsaka may usapan naman tayo, di ba? Pagkatapos ko mag-training, papakasal na tayo. Magtagumpay ka nawa at sa pagbabalik mo rito, makatulong ko sa mga tao. Father, alis na po ako. Baka naman pagdating mo sa Ciudad Domingo, ay makalimutan mo na ang lugar natin. Paano ko makakalimutan ang kagandahan ng Cordillera, Father? Ang bundok, ang gubat, ang mga tao, lalong-lalo na kayo. Salamat.
Alam ko nasa kalooban niyo, Father. Ayaw niyo ako maging sundalo. Oo. Kung iisipin ko mga pang-aaboso nila. Pero dahil yan ang ambisyon mo, hindi kita pipigilin. Hindi ambisyon, Father. Pangako. Pangako sa sarili ko at sa mga kababayan natin. Gusto kong ipakita na may sundalo ring tumutupad ng tapat sa kanilang tungkulin. Maganda ang patakaran mo. Ngunit hindi madaling gawin. Kailangang isuko mo ang iyong sarili para sa ating bayan. Kunin mo ang kwintas na ito para maging gabay mo sa iyong patutunguhan. Huwag mong iwawala ito. Lagi kang tatawag sa Panginoon Diyos kahit saan ka naroon. Magandang gabi sa iyo, Padre. Igalang ninyo ang tahanan ng Diyos. Dinaramdam ko. Pero kinakailangan sumama ka sa amin. Diba, pare? Oo nga. Father Rompeg. Kamulong. Matagal din tayo hindi nakita mula nang mabalik ako sa hibulan. Ikaw na ba ang pinuno ng mga rebelde? Paano nangyari yon? Bakit mo ko ipinatawag? Naway ihatid ka ng mga anghel sa paraiso at sa iyong pagdating, tanggapin ka ng mga martir at dalhin ka sa banal na lungsod na makalangit na Jerusalem. Pinatay na nila lahat ng mga kamag-anak ko. Ba't pa ako magbabagong buhay? Marami sa mga kasaping nagtitiis sa kampong ito. Mga bata, matatanda, mga may sakit. Nagtitiis sila dahil meron kami pinaglalaban. Kung mawawala ako, kanino pa sila sasandal?
Sa Diyos, Kamulong. Sa Diyos. Ang panalangin ang siyang pinakmabisang sandata. Sinasabi mo lang yan dahil pare ka. Kahit ka pare, tao ka pa rin na may utak na nag-iisip ng katuwiran. Damdamin na kumisan ay nasasaktan. Pusong maring sumigaw ng katarungan. Oy, Mama! Hindi pa ba aalis ang jeep na ito? Tayo natin mapuno itong jeep papuntang Hibulan. Magandang umaga, Father. Magandang umaga naman. Sino pong iniintay niyo, Father? Yung kapatid kong abogado na manggagaling sa Maynila. Malito na tayo. Yung bababa dyan. Manuel! Biroy! Kumusta? Ay, naku. Nakakapagod ang biyahe. Bakit ba biglang-bigla ang pagpapatawag mo sa akin? Kailangan namin ng tulong mo. Wala bang ibang abogado rito? Meron. Pero kontroladong lahat ng mga kumakalaban sa amin. Isinama na namin si Mayor para patunayan sa inyo na hindi kami falsifikador. Narito ang permit. Pirmado na ng presidente. Patunay na pwede nang magmina ang Northfield dito sa Cordillera. Ngayon, para maumpisahan na namin ang aming mga operations, kailangan na lamang na magsialis kayong lahat dito para ma-pinpoint namin ang mga mining sites. Teka muna. Bakit kailangan umalis kami rito? Hindi sila makaka-operate kung hindi kayo aalis dito. Hindi maaari na basta na lamang namin iiwan ang lupang ito. Sapagkat ang lupang ito ay minana pa namin sa aming mga ninuno. Para sa kabutihan din nating lahat ito, Father. Paano yung kinabubuhay namin? Ang titulo ng lupa ay nasa pangalan ng mga taga rito. Sa ilalim ng batas, hindi ganong kadaling pawalan ng bisa ito. Wala na akong pakialam dyan. Basta sa akin, mula nang pirmahan ni Presidente ang permit, ako na ang may karapatan sa mga lupa ninyo. Oh, ba't malungkot ka? Kanino ba galing yan? Sa nobya ko. Pambihira ka naman. Dapat nga masaya ka dahil may sumusulat sa'yo. Sa akin, wala. Magulo daw sa amin sa Cordillera. May gustong kumuha ng mga lupa doon. Sige na, bilis! Kadado! Kadado! Ama! Dado! Ama! Dado! Ama! Ang nangyari kay Dado? Buhay pa ba? Ha? Ano yan? Malinaw ang sinabi ni Father. Nakita nila ni attorney ang jeep na nagbagsak sa bangkay ng ama ko. Nagtanong-tanong din ako, Coronel. Napag-alaman ko na ang may-ari ng jeep ay ang Northfield. Attorney, ang sinasabi niyo ba hinala o bintang? Ano malay ninyo? Mga taong labas yan. Kamukha lang ng jeep ng Northfield ang gamit. Wala namang motibo ang mga taong labas para patayin si Kadado. Bakit ba pinagtatanggol niyo ang tiga Northfield? Kayo ba abogado nila? Ang hustisya yatang alam niyo ay para sa mayayaman lang eh. Wala kayong karapatang magsalita sa amin ng ganyan. Hindi naman namin kayo naargabyado ha. Kung ano naayon sa batas, yun ang masusunod. Sana tama ang sinasabi ninyo. Gusto kong malaman ninyong lahat na ako'y handang tumistigo laban sa Northfield.
At hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita ang katarungan. Father, iba ang hukuman ng simbahan. At iba naman ang hukuman namin. Oo. Magkaiba pati batas. Ang batas ng Diyos, makatotohanan. Ngunit ang batas ng tao, sinungaling. Mabuti naman at pinaunlakan mo ang paanyaya ng Northfield, attorney. Alam kong importante ang magkausap tayo. At para malaman mo rin na hindi ako natatakot na magpunta ritong nag-iisa. Huwag namang ganyan ang tono mo, attorney. Inimbita kita dahil alam kong mas madali tayong magkakaintindihan. Mababaw ang mga tagahibulan. Madali silang madala sa emosyon. Pero naiba ka sa kanila. Matalas ang ulo mo. May paliliwanag ko sa'yo. At madali mong maunawaan na ang Cordillera ay idiniklara ng public domain. Ang dating pag-aari ng mga tagahibulan ay hindi na inyo. Kumbinsihin mo silang magsialista. Pakikinggan ka naman nila eh. Hindi ko maring gawin yan, Mr. Mendez. Dahil karapatan ang aming pinaglalaban. Pareho lang tayong may pinaglalaban. Magkaiba nga lang ang panig. Masyado nang napeperwisyo ang operasyon ng kumpanya ko. Kaya't kung hindi sila aalis, mawawala na rin ang karapatan nilang mabuhay. Naintindihan mo ba ako? Hindi kami natatakot mamatay, Mr. Mendez. Kung ang paraan ninyo'y dahas, kami katarungan. Alam mo bang maaari kitang ipapatay ngayon din? Oo, pero hindi mo magagawa yan. Dahil marami nakakaalam na ako'y naparito. Hindi kagaya ng ginawa ninyo kay Kadado. Bilib din ako sa iyo, attorney. Bueno, nagiging masyadong mainit ang usapan natin. Maayos natin to. Simple lang. Kung makukumbinsi mo silang umalis, bukod sa walang masamang mangyayari, ay makakabahagi ka sa magiging pakinabang ng Northfield. Hindi yata ako dapat nagpunta rito. Huwag ka muna nga alis. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Sa korte na natin ipagpatuloy ito. Maghahanda kami ng pagpapatunay na ang operasyon ng Northfield dito sa Cordillera ay lalong magdudulot ng pagpapahirap sa mga pamilya na paalisin at palilikasin. Wala kayong laban. May pirma na ng presidente ang permiso namin. Gagawin ko ang lahat para patunayan na ang permiso ninyo ay nakuha sa isang kainahinalang paraan. Mahirap akong kalaban, attorney. Nasa likod ko ang pamahalaan. At sa anumang oras ay handa akong humingi ng tulong sa militar para palayasin kayong lahat. Naawa ako sa'yo. Bobo ka rin pala. Alam mo ba kung ano babanggain mo? Anong gagamitin mo? Tirador? Para pumatay ng leon? Mas lalo akong naawa sa iyo. Dahil kailangan mo pang gumamit ng kanyon para pumatay ng langaw. Baba! Bakit? Anong kailangan nyo? Ang bibig ng pare ay ginagamit lang sa pagsisermon at pagdarasal. Hindi para tumistigo laban sa amin.
Eh, abante mo! Eh, kung baril ko niyan. Sibat na! Bata! Ayo! Please! Magbalik sa'yo! Miroy! 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 Mga putang ina nyo! Coronel, isa lamang ang testigo ko. Ang kapatid ko. Binugbog pa nila. Mayroong mga nakakita sa pambubugbog, pero ayaw magsalita. Natatakot. Bakit hindi mo bigyan ng proteksyon? Kung tao ko naman mapahamak, masasagot mo ba sa akin? Piskal, bakit yung mga papeles namin natabunan na yata? Pati yung mga supina namin hindi na napapadala. Mayor, hanggang ngayon hindi pa ako nakakakuha ng schedule ng hearing. Baka naman pwedeng tulungan mo na ako. Bumalik ka na lang bukas. Marami pa kasi akong gagawin mga papeles. Mayor! Oh, Mr. Medes! Kanina pa ako nainip sa kahintay dito sa labas eh. Pasensya ka na, ha? May istorbo kasi dito eh. Halika doon tayo sa conference room. Mayor, sandali lang. Masyado na yatang garapal itong pangbabastos na ginagawa mo sa akin. Matagal na akong pabalik-balik dito, hindi mo ako pinagbibigyan. Wala na tayong samaan ng loob. Sa Maynila na ako hihingi ng tulong. Diyan na kayo. Wala kikilos! Hindi mo! Father, tayo na mo. Sige na. Mauna ka na. Maiwan ako dito. Sige na. Tignan niyo kung buhay pa. Dalhin niyo! Oh. Tulungan natin. Tsaka sulo na. Dali. Oh. Hoy, tingnan natin! Pinatay nila yata si Father! Nila, Father! Patay nga nila. Nahanap ba?
napatay si Father Umpig. Sinabi ko na sa'yo noon, siya ang nag-alaga sa akin. Para na ako nawalan ng ama. Bakit may mga taong ganon? Pati pare, hindi na iginalang. Nakikiramay ako. Domingo, lahat ng bagay may katapusan. Kung ano na talaga, yun ang mangyayari. Hannibal, you do it properly, huh? Or else I'll make you do it 100 times, huh? Do it! Yes, sir!
Hindi natin yung garan. Bilis yung kalaban ko. In 11 seconds, sasaro yung kanya. 11 seconds? Bilis. Kasi presyo mo kanya, nung kinala niya, ayaw pumuntok. Ayaw pumuntok. Ayaw eh. Sir. Sir, bakit naman nakarating pa kay tactical officer ang paglabas-labas ko kung gabi? Hindi lang naman ako gumagawa nun ah. Ang hirap sa'yo, sir. Laging ako na lang nakikita mo. Why? Are you trying to question my authority? Ha? Itong tandaan mo. Kahit anong gawin ko, huwag ka makikialam. Ha? At sa ginawa mo yan, i-recommenda kitang ma-RTU with cause for insubordination. Talagang gusto mo ako maalis dito! Iya ka! Kapitan! Tama na! Bitiwan niyo! Tama na! Mayor, nilusob ang mining site at maraming napatay sa mga bata ko. Baka gusto mo mag-request na padalan ako ng mga sundalo. Hindi ko pa hawak ang bagong provincial commander. Yun lang naman pala eh. Kaya natin. Ngayon, para makasiguro ka, paggagamit ko sa yung mga private army ko. Palitawin natin na mga totoong sundalo. Kap, magkikita pa kaya ulit tayo? Ewan ko. Siguro. Bahala na. Saka huwag mo na akong tawagin, Kapitan. Dahil simula ngayon, I don't want to have anything to do with the military. Alam mo, ayoko kitang pangunahan eh. Pero nagkamali ka rin. Alam ko. Pero talagang ugali ko na yun eh. Ayokong tumanggap ng aking pagkakamali. Kaya naisip ko na siguro talagang hindi ako para sa lugar na to. Pero ikaw, iba ka. Nararamdaman ko na magiging mabuti kang opisyal. So, keep it up. Magandang gabi, Kamulong. Tinatawag daw ninyo ko. Oo, tuloy. Cameroy, sinuportahan na ng militar ang Northfield. May balitang may isang detachment ang mga sundalo nagkakampo ngayon doon. Siguradong gagamitin ng Northfield ang mga sundalong yan para palayasin ang mga taga-Hibulan.
Tumawag na kayo ng doktor sa bayan. Dali kayo. Huwag na. Hindi na ako magtatagal. Talagang hanggang dito na lang ako. Siguro, ikaw lang nakadestinong mamuno. Bendisyonan mo ko, Father. Father. Pulpo kaliwa! Ho! Bakit ba? Huwag kami, Roy! Hindi kayo magkalaban! Sinusubukan ka lang nila. Karapat-dapat kaya namin maging pinuno. Huwag kayo ng mga armas! Walang tataling siya! Ikaw kung may buhay! Hello! Dali! Dito, dali! Mga bala ko rin! Dapat talaga magsaya ka. Matapos ng mahabang panahon, magiging tatay ka rin. Akala ko nun, baog ka eh. Yun nga rin o akala ko, Kause. Pero, nakita nyo, pinanay kong pukpok, nakayari rin ako. Tingnan nyo, sumisipa pa. Tsaka pala, Kause, pag nanganak si Mareng, kukunin ko ninang yung anak nyo, si Belen. Eh ako, hindi mo rin ba ako kukuning ninong? Patagal na tayo magkasama ah. Siyempre, doon sa bata. Saka maganda. Para magmana mga anak ko, maganda rin, di ba ho? Para din ako. Kaya maganda yun eh. Nagmana sa akin. Ay nako, Jose. Pulutan muna. Tinatablan na yata kayo eh. Sige ho, anong Kause? Magandang gabi sa inyo. Ginagabi ka yata. Daan muna, magkwentuhan muna tayo. At itong anak ko eh, inaantok na. Sa ibang araw na lang. Sige. Ano yun? Sundalo, tapa! Makinig kayo lahat sa akin! Alam na namin,
na may kinalaman kayo sa paglusob sa Norville. Pinasasabi ng amo ko na hindi niya kayo gustong gantihan. Pero kinakailangan na umalis na kayo dito. Dahil kung hindi, sa susunod, sa katawan niyo na, tatama ang mga bala namin! Huwag kayong umalis! Teka muna. Saan kayo pupunta? Bakit kayo aalis? Natatakot ba kayo? Wala tayong kasalanan. Hindi kayo dapat umalis dito. Di bali kung meron kayong tsak na pupuntahan. Wala naman eh. Wala! Saan kayo pupunta? Saan kayo titira? Magtutulong-tulungan tayo. Kami lang. Iiwan niyo na lang ba ang ibulan? Huwag kayong umalis. Magtutulungan tayo. Saan kayo pupunta? Ba't kayo alis? Gusto pati ba naman kung alis dito? Socorro, huwag kayong umalis. Tayong lahat dito. Huwag kayong umalis. Hindi mo ba narinig ang sinabi nila kagabi? Sa Diyos, hindi tayo bumabayaan. Huwag kayong umalis. Huwag kayong matakot dito. Hindi ko nung ang kawatin mo sila. Huwag kayong umalis. Sila kayang sigilan. Huwag mo kayo iwanan dito. Huwag niyo ako iwanan. Maawa ka sa anak ko. Wala kayong pupuntahan. Wala kayong pupuntahan. Huwag kayong umalis. Ano ba? Ano ba? Huwag kayong umalis. Huwag niyo ako iwanan. Huwag kayong umalis. Kabo, huwag kayong umalis. Tulungan mo ako. Huwag kayong umalis. Magtiwala kayo sa Diyos. Hindi niya tayo bumabayaan. Rosing! Huwag kayong umalis. Kunwari pa pinipigil mo ang mga tao. Yun pala, may plano kayong umalis dito. Pwede naman kayo magpaalam ng maayos ha. Natatakot ba kayong malaman naming naduwag ka na rin? Hindi kami tatakas, Bilhen. Napanag-inipan ko ang mahal na Birhen. Ang sabi niya, buhay pa raw si Father Umpeg. Hahanapin namin siya at tuloy hihingi kami ng tulong sa kanya. Pagkatapos babalik din kami dito. Utang na loob, Socorro. Huwag mong gamitin ang mahal na Birhen sa panloloko mo sa amin. Nagpapigil kami sa'yo dahil alam namin hindi mo kami pababayaan. Tapos iiwan mo kami. Sinisira mo ang pangalan ng iyong ama. Namatay pa naman siya ipinaglalaban ng karapatan natin. Hindi namin kayo niloloko. Kilala niyo ako. Ilang mga bata ang tinuturuan ko rito. Ilang mga magulang ang titiwala sa akin. Basta ko na lang ba sisirain ang kanilang pagtitiwala? Sa ngalan ng mahal na Birhen, paniwalaan niyo ko. Gusto ko lamang kayong matulungan. Isinasangkalan mo pa ang mahal na Birhen para makaligtas kayo? Hindi ka namin pipigilan. Pero isang bagay lang. Huwag na kayong babalik dito. Kailanman. Natitiyak mo bang ito ang daan? Hindi rin ako sigurado eh. Sana nagpabukas na lang tayo, anak. Alam niyo naman hindi tayo pwedeng pabukas pa. Pare, malapit na maubos na nakulimbat natin. Ina, mga tulisan, bilisan niyo. Pare, babae yata yun. Saan? Yun o. Oh, ano pa hinihintay natin? Tara!
Ina! Masakit Ina, bilisan nyo. Maabutan nila tayo eh. Aroy. Panginoon ko. Ina, dyan. Saan? Magandang balutan, oh. Bumalik na tayo. Teritoryo to ng mga rebelde. Oo nga. Tara. Bumalik ka na. Hoy, gising. Gising. Ina. Ina! Sige, lakad! Doon! Sige. Doon! Gilos! Gilos! Huwag naman kayo malulog. Lakad! Ina! Sige, lakad! Naku po, anak ko. Sige na! Lakad! Ang gagawin nila. Bakit ko konti kayo? Asan yung iba? Umalis na. Dahil hindi makatagal sa kawalangyaan nyo. Natakot din, ha? Sa makatwid pala eh. Kayong natira dito ang mga matatapang. Bakit ba ayaw nyo kaming tigilan? Marami ng buhay na sakripisyo dahil sa inyo. Sabihin nyo sa amon yung mga ngamkam. Pabayaan na lang kami. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman kayo kagad papalisin eh. At hindi kayo maano. Basta sabihin nyo lang sa akin kung sino ang lamuno ng paglusob sa Norvel! Wala kaming nalalaman sa sinasabi mo. Tahimik kami mamayan. Huwag kami ang pagbalingan nyo. Bueno. Tutal kung hindi rin kayo magsisialis dito! Uubusin ko kayo! Pero dahil sa ayaw ninyong matinong usapan, maglalaro muna tayo. Kunin niyo to. Tawan mo yan! Teka, bakit? Tawan mo yan! Halika! Dali! Ano ba? Bitiwan niyo ako! Ano ba? Bitiwan niyo ako eh! Iisa-isahin ko ang pagpatay sa inyo hanggang hindi kayo nagsasalita. Pero ibang paraan ang gagawin ko. Hindi kami magtuturo kung sinong papatayin. Kayo! Sige, magturo ka! Magturo ka! Huwag, Berting! Huwag kang maniniwala sa mga sinasabi nila! Nananakot lang ang mga yan! Maring! Anong gagawin mo sa asawa ko? Papatayin niyo? Huwag, parang awa niyo na. Walang kasalanan ang asawa ko. Maawa kayo! Huwag kang magpakita ng takot, Berting! Nananakot lamang sila! Maring! Mga kasama! Bitaw! Mga kasama! Tulungan niyo kami! Walang kikilaman niya! Huwag niyo kami pabayaan! Sabihin niyo kung alam niyo, tinatanong nila! Tama mo! Bitiwan niyo ako! Mga kasama! Mga kasama! Huwag niyo pabayaan mamatay ang asawa ko! Tulungan niyo kami, mga kasama! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Huwag mo pamatay ang asawa ko! Di ba sabi mo, isa-isahin mo kami?
Tingnan mo asawa ko. Buntis siya. Dalawa sila, hindi isa. Kasama mamamatay ang magiging anak namin. Masyado kang madrama. Sige na! Wag! Maawa ka! Huwag mo patay na asawa ko! Mga kasama, papabayaan mo ba kami? Maawa ka! Ako na lang ang patayin mo! Maring? Maling! Putang ina mo! Yung susunod. Wag! Tama na! Sige, magturo ka na. Ano? Sige na! Ayoko. Ayokong magturo kahit sino. Eh kung patayin kaya kita. Huwag mo saktan na ako! Ama! Bitiwan mo ako! Hoy! Sir! May nahuli ako! Dalhin mo rito! Good evening, ma'am. Kilala kita. Ikaw yung teacher. Di ba ang trabaho mo yung magturo? Halika. Dito ka magturo. Sige, magturo ka! Bitawan mo yan! Ama? Ama? Baka hindi mo alam ang gagawin mo. Magturo ka lang at kami nang bahala. Inang? Anak? Inang? Yung bata! Inang? Huwag niyo akong papabayaan. Para na yung awa. Ina! Ina! Ayoko na makamatay! Teacher ko mo naman kayo! Bakit niyo ako tinuro? Ayoko bang mamatay? Ina! Ina! Huwag mo akong pabayaan! Huwag niyo akong patayan! Wala naman ako kasalanan eh! Tiwan mo ako! Ang anak ko! Putang ina mo, Socorro! Bakit mo ipinapatay ang anak ko? Bakit mo itinuro para patayin? Hindi ka na lang sana bumalik dito. Putang inang muntis! Bakit pa ako natiwala sa iyo? Nagtiwala kami. Patayin na mo! Yung pala'y papapatay mo, anak ko! Patayin na mo! Dapa! Ina! Anak? Anak ko!
Maring! Maring! Mga kasama, maasahan ninyo na ipagpapatuloy ko ang pagtulong ko sa inyong lahat. Huwag lamang ninyong ipaalam na ako'y buhay pa. Sa paningin ng pamahalaan at ng militar, kailangan manatili na si Padre Rumpeng ay patay na. Gusto kong malaman ninyong lahat ang dapat ninyong pasalamatan ay walang iba kung hindi si Socorro. Ama! 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 Wala na kami iba pang matakbuhan. Kaya na magpakita ang mahal na bilang sa aking panag-inip, ipinasyo kong hanapin ka kaagad. Nakabuti mga nangyari, hindi ba? Nailigtas natin mga tagahibulan. Isa pa, napatunayan kong buhay ka pa, Father. Hindi Father Socorro. Kami, Roy. Palagay ko matatahimik na ngayon dun sa atin dahil sa nangyari. Matahimik na naman pala ang hibulan. Mabuti pang bumalik na kayo doon mag-ina. Mas kailangan mo kami dito. Mas makakatulong ko sa'yo. Kamiroy! Socorro, si Belen. Bakit, Belen? May nangyari ba dun sa atin? Wala. Naipasya kong sumunod dito pagkalibing ni Ama. Nag-iisa na rin lang ako. Socorro, Belen. Gusto kong ipaalam sa inyo na dito kahit babae, kailangan matutong humawak ng baril at lumaban. Susunod! Okay. Ito! A-R-J-K-L-M-N-O-P. Paglaki mo, ano gusto mong maging? Isang abogada o teacher din? Ewan ko po, hindi ko naman po kasi alam kung magpag-aral pa ako eh. Bakit? Kasi po sabi ng ina ko, dito na lang po kami. At saka natuturo niyo naman po kami. Tama na po sa amin yun. Dito tayo kumain. Dito. Dito ako sa dulo. Dito ako. Sabit tayo. Na-order nyo. Kilala kita. Di ba kasi panganiban? Yung pumatay sa kapatid kong sundalo? Hindi ho, sir. Baka napagkamalan nyo lang ako. Arestado ka! Sumama ka sa amin! Tayo! Tayo! May binaril na sundalo! May binaril na sundalo! Nandiyan na! Nandiyan na! Takbo na! Wag! Hindi tayo magkalaban! Sakay na! Our mission is to conduct
search and destroy operations in the Cordilleras, particularly against the rebel leader known as Camiroy, who, as you all know, has a big price on his head. Lieutenant Tuglao here is with the constabulary on a special detail for this joint operation. He will lead this group. He comes from this place, and therefore he is very familiar with the terrain. Lieutenant Tuglao, take charge of your men. Good luck. Thank you, sir. Magandang tanghali ho. Ano kailangan niyo? Huwag kayong matakot. Kami ho nagpapatrola dito. Ganun ho ba? Ligaya, halika nga sandali. May tao. Anong may paglilingkod ho namin? Wala ho. Makikinom lang ho sana kami. Walang tubig sa loob. Buti pa kayo, ipag-igibo muna sila. Pupunta ako sa kabilang ibayo. Diyan lang muna ho kayo, ha? Bumalik ka kagad, Ligaya. Oo. Sandali lang ho at kukuha ko ng timba. Wag na ho. Sanay naman ho kami sa ganyan eh. Dito tayo. Uminom na kayo. Thank you, sir. Yo. Pila-pila, pare. Bilis lang ito, ha? Harap ka muna. Okay. Sige. Next. Wala ba kayong nalalaman o nakikitang rebelde dito? Kiniklear kasi namin ng area eh. Wala ho. Mga tulisan meron na nagpapanggap sigurong rebelde. Wala ba namang rebelde na nagpapanggap ng tulisan? Wala ho, wala. May fatigue uniform ka pala. Saan mo na ko yun? Meron kasi akong kaibigan sundalo. Yung dating nagpapatrolya dito, siya nagbigay sa akin. Salamat ha. Walang anuman. Huwag kang kikilos! Taas na kamay! Camiroy, meron kami natanggap na balita sa bayan.
Meron daw isang reporter na gustong makita at makausap ka. Kung sakali sang-ayon ka, sabihin mo lang kagad at madali natin maayos yon. Hindi madaling pagpasyahin yan, Socorro. Kailan pag-aralan mabuti ang bagay na sinasabi mo. Anong malay mo kung hindi pakawala lamang ng pamahalaan para matiyak nila ang lugar natin? Kung magkakagayon, ang buong tribo dito sa Cordillera ay mamimiligro. Paano kung periodista ngayon? At ang intensyon niya, ma-interview ka lang. Papayag ho ba kayong malathala sa pahayagan ang interviewing ito? Oo, payag ako, ba't hindi? Pero unang retrato ko sa pahayagan. Hindi naman ako naghahanap ng publicity. Ang gusto ko lamang mangyari ay makarating sa kinaukulan ang aming karaingan. Pwede ho bang malaman kung ano yung mga karaingan na yon? Hindi pantay-pantay ang mga tao sa lipunan. Pero hinihingi ng katarungan na magkapantay-pantay sila sa ilalim ng batas. Sa palagay niyo ba'y maaari pang manumbalik ang katahimikan dito sa Cordillera sa pamamagitan kaya ng ceasefire o tigil putukan? Katahimikan? Ang Cordillera na buhay sa pakikipaglaban. Panahon lamang ang Pwede ho ba makasagot? Oo. Alam nyo, nakakakuha lang kami ng armas sa pamamagitan ng aming pakikipaglaban. Kung sakaling matutuloy ang tigil putukan at mawala na kami ng armas, nakakasiguro ba kami na hindi kami usigan ng gobyerno? Kung magbabago ang kasalukuyang patakaran ng pamahalaan at sila'y magiging tapat sa kanilang pag-aalok ng tigil putukan, bakit hindi? Kapedro! Kapedro! Bilen? 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 Berting, nasaan si Bilen? Berting, ako si Domingo. Matalik mo kaibigan. Berting? Berting! 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 Bakit tayo mo kusapin? Berting! Lahat ng taong hinahanap mo, wala na rito. Ako nandito. Pero hindi mo na ako kaibigan. Bakit mo ako iniwasan? Tsaka bakit parang pinandidirin ako ng mga tao dito? Hindi sila nandidiri sa'yo. Diyan sa suot mo! Alam mo bang matagal ang panahon sinumpa namin lahat ng sundalo dito? Kinuha nila ang alaga namin mga hayop. Pati na ang ibang kinabubuhay namin. Nagtiis kami. Pero ang masakit, pinatay nila ang asawa ko. Pati magiging anak ko. Ngayon, Domingo, sabihin mo sa akin, pwede pa ba kita ituring na kaibigan? Bakit ayaw niyo ko kausapin? Bakit niyo ako iniwasan? Dahil ba dito? Dito! Dahil kayo sa mga sundalo? Ang akala niyo ba? Ang lahat ng sundalo ay masasama! Nagbalik ako rito para gampanan ang tukulin ko! Para tulungan kayo! Hindi ba kayo naniniwala sa akin? Kababayan niyo ako! Dito ako yung pinanganak! Bakit ngayon ayaw niyo ako tanggapin? Nakikiusap ako!
Huwag niyo akong ituring na kaaway! Malalim yata ang iniisip mo, Socorro. Hindi naman. Huwag ka nang magkaila. Tungkol kay Camiroy, ano? Nahihirapan ako, Belen. Mahal ko siya. Mahal niya ako. Pero alam ko hindi pwedeng mangyari. Maswerte ka pa rin kesa sa akin. Ikaw, kahit na bawal, pwede mo pa rin ipadama ang pagmamahal mo sa kanya. Dahil nakikita mo siya. Eh ako, hindi nga bawal. Pero hindi ko alam kung magkikita pa kami. Ikaw para sa'yo. Alin na mas masakit? Ang malayo sa'yo. Hindi mo nakikita. Pero alam mo may pag-asang lumapit. O ang malapit sa'yo. Nakikita mo. Kaya mong abutin. Pero alam mong hindi dapat. Sit down. Pinatawag kita to inform you that Plan B has worked out. Nakapasok na ang ahente natin sa kampo ng mga rebelde. At ikaw ang inassign ko para tumanggap ng mga messages mula sa kanya. Ang objective natin ay para mabawasan ang puwersa ng mga rebelde and to minimize casualties on our side. Ang zombie natin ang magbibigay ng impormasyon kung kailan tayo lulusob. Meanwhile, you'll coordinate sabotage missions and paralyzing operations. Yes, sir. I think we have to request for more ammo and additional supplies. Yes, sir. Echo Charlie, this is Zebra 1. Come in, over. Yes, Zebra 1, this is Echo Charlie. I read you loud and clear. Over. Mabutit hindi tayo nasabat ng mga sundalo. Oo nga. Ang init. Tignan mo nga pa ako, nagpaltos na yata. Oo nga, Alam mo kasama, kaya kita sinesenyas ang kanina dahil meron taong satu ang buhok doon. Nakita mo ba yun? Alin, yung nandun sa may tindahan? Yun, yung ano. Malayo-layo pa lalakbayan natin. Bilis-bilisan nyo. Di ba tayo papahinga muna?
Bigat-bigat na itong dala natin, kamuting kahoy. Nakuha natin. Mabagal ang lakad. Nangyari, hindi ka nakakasiguro. Bagay. Ay, malapit-lapit na tayo. Takbo! Echo Charlie, this is Zebra 1 coming over. A1 information, enemy will establish ambush position. Target, patrol to headquarters. Divert, over. Loud and clear. Out. Hoy, Bulawin. Talaga ba dito daan nila? Oo, natitiyak ko. Bakit wala pa? Ewan ko. Huwag yan. Dati pag may problema ka, sinasabi mo sa akin. Ngayon parang iniiwasan mo pang malaman ko. Marami nang namatay sa ating mga kasama. Dati, nung pare pa ako nagliligtas sa kanilang buhay kaluluwa. Ngayon, ako na nagiging dahilan ng kanilang di yata ako karapat-dapat maging pinuno ninyo.
May mga bagay na hindi kayang pigilin ng tao. Hindi lahat ng laban ay pwedeng ipanalo. Nangyayari din yan sa mga ibang pinuno. Yan nga ang problema ko. Ayoko mangyari sa akin yan. Ayoko matalo. Dahil ang ating mga kasamahan ay umasang ipagtatagumpay kong lahat ang ating adikain simulain. Mawala man tayo. Maubos man lahat ng ating mga kasama. Mananatiling buhay ang sinasabi mong simulain. Tingnan mo nga naman. Dati-rati, ako ang nagsesermon sa tao. Tibayan ninyo loob niyo. Manali kayo sa Panginoon Diyos. Kung ano-ano pa sinasabi ko sa lahat. Ngayon baliktad na. Ikaw na nagsesermon sa akin. Ikaw na nagpapatibay ng aking loob. Napatunayan ko na kailangan nga pala kita dito. Echo Charlie, 01. Echo Charlie, come in please. 01, this is Echo Charlie, over. Roger. For info, enemy number decreasing. You can launch an XJ mission. Magkita lang tayo sa south of Hill 129 at 2300 hours. Do you copy? Over. Yes, Zebra 1. I read you loud and clear. Hill 129, 2300 hours. We'll be ready to attack. Out. Ang barila na. Blanco. Judas.
Ernesto. Paniwalang-paniwala pa naman ako na na-discharge siya dahil sa insubordination. Yun pala, siya pala ang na-assign sa ganong kadelikadong misyon.
Malaking kawalan sa atin si Captain Panganiban. He was a very fine intelligence officer. Not only that, sir. Magkaibigan kami. Parang batang kapatid ang turing niya sa akin. Malaki na itulong ng mga reports niya. According to our estimates, mahigit kalahati na nabawas sa pwersa ng mga rebelde. Kung ganoon, sir, pwede tayong gumawa ng all-out attack. With your permission, nagpo-volunteer ako mamuno sa pag-atake. Pero Tuglaw, Sir, kaibigan ko si Captain Panginiban at ako ang naging radio contact niya. Higit kanino man, ako ang nakakaalam ng kinaroroonan ng mga rebelde at ang kakayahan nila. Buti pa kaya bumili tayo. Hindi natin nakikita ang mga kalaban. Hindi tayo atras. Napapaligiran na tayo. Bahala ng Diyos. Let's go!
Niete, wala na akong bala. Domingo? Ano pa hinihintay mo? Barilin mo na! Sige na, barilin mo na! Huwag! Huwag niyo siyang barilin! Hindi natin siya kalaban! Anong hindi? Sundalo yan. Basta sundalo, kalaban natin. Kung hindi nyo siya kayang patayin, ako ang papatay sa kanya. Sandali lang. Kamiroy, hinihingi ko ang pahintulot ninyo para patayin ko ang sundalo ito. Kay si Kamiroy? Ako si Domingo. Ang dati niyo sa Kristan. Dalhin siya sa kampo. Kamiroy, patakaran natin. Wala tayong dadaling bihag sa kampo. Dapat patayin na rito yan. Hindi lahat ng patakaran yung sinusunod. Yan ay pwede rin sirain kung hinihingi ng pagkakataon. Kailan ka pa rito? Matagal-tagal na rin. Hindi mo ba naisip na bumubang muli sa bayan? Paminsan-minsan. Pero mas panatag ang loob ko dito sa kampo kesa sa hibulan. Lalo na nang dumami ang mga armado. Matitigil din ang kagulong ito. Sana nga. Belen? Kamusta ang sugat niya? Hindi naman humalubha. Kumikirot lang. Mabuti naman. Napakatagal na panahon na wala akong balita sa iyo. At hindi ko rin alam na dito ka pala sa Cordillera nakadestino. Ang nakarating naman ho sa aking balita. Patay na kayo. Tingnan mo nga naman. Sino ang makapagsasabi na makikita tayo sa ganitong kalagayan? Dati-rati, isa lamang ating tinutuluyan. Ang simbahan. Isa kitang sakristan. Ngayon, ay magkaaway tayo. Hindi tayo magkaaway. Nagbabago ang tao. Nagbabago ang panahon. Kaya nagkaiba tayo ng paniniwala. May mga bagay na kapag natutunan mo na, mahirap baguhin. Tulad ng pagpatay.
Alagad kayo ng Diyos. Tagapagligtas ng tao. Tama. Ngunit pumapatay ako na hindi dahil lamang sa aking pasariling kagustuhan. Kung hindi dahil sa nais ko makapagligtas na mas marami pang mabubuting kaluluwa, ang kalaban ko lamang ay masasama. Masakit isipin na sila. Sila na dapat nasa impyerno. Ang siya nagtatamasa ng langit. Anong ibig mo sabihin? Langit para sa mga tagahimbulan ng kanilang karapatan. Ang ating karapatan. Yan lamang ang natitira sa atin. May mga pera naman sila. Bakit gusto pa nilang kunin ang pag-ari ng iba ng walang halaga? At ang masama pa, tinutulungan ninyo ng ating gobyerno. Kaya pala pati kami tinuturing yung kalaban. Hindi masama ang mga sundalo. Sumusunod lamang kami. Huwag kang magsalta ng ganyan, Domingo. Ang lahat ng gubat ay may ahas. Pero hindi lahat ng ahas ay nasa isang gubat. Hindi lahat ng masama ay nasa pamahalaan. Bakit hindi? Hindi minsan lang kami lumapit at nakiusap. Pero binaliwala kami. Sa palagay mo ba magkakaganito ko kung mabuti ang gobyerno siya sabi mo? Domingo, simple lang ang hiniling namin. Ang gusto namin ay mapanatiling amin ang Cordillera. Sapagkat ang Cordillera ay pag-aari pa ng kalululunuan natin. Karapat-dapat lamang yon. Bilang sundalo at alagad ng pamahalaan, alam mo yan. Pero bakit pala ang kailangan magsalita para sa inyo? Bakit kayo nagiging marahas? Dalawang klase ang karahasan, Domingo. Yung unang karahasan ay di makatarungan. Yung ikalawang karahasan ay karahasang tinatanggap ng lipunan. Alam kong hindi ko mababali ang inyong paninindigan. Pero pwedeng matapos ang ganitong pakikipaglaban kung susuko kayo. Ano? Father, noong bago ako umalis sa Ibulan, sinabi niyo sa akin na isusuko ko ang aking sarili para sa bayan. Nagtagumpay naman ako. Napatunayan ko na ang pagsuko ay hindi nangangahulugan ng pagkatalo. At may pagsuko, kapalit, ay higit pang tagumpay. Tagumpay? Kaninong tagumpay sa'yo? Sundalo ko pa rin, Domingo. Katulad mo pa rin ang lahat ng sundalo na walang intensyon kundi kunin ang ulo ko. Sa'yo na rin ang galing. Ay sinuko mo na yung sarili para sa iyong tungkulin. Kung gayon, maaari mo rin isuko ang matagal nating pinagsamahan. Pwede mo rin ipagkanulo ang lahat ng mga taga-Cordillera. Kung hindi dahil sa krus na ito, na ibinigay ninyo, maaaring wala na ako ngayon. Kung tutusin, utang ko sa inyo ang buhay ko. Siguro kagusto nito ng Diyos para magkita tayong muli at makatulong ako sa inyo. Parang anak nyo na ako, Father. Kung pagdududahan nyo pa rin ako, sino pa ang pwede nyo pagkatiwalaan? Titigil tayo sa pakikipaglaban? Susuko tayo? Hindi ko sinabing susuko tayo. Gusto ko lamang makarating sa kinukulan ng ating karaingan. Isa na ang autonomiya ng Cordillera. Yan ang tandaan ninyo mga kasama. Kapag hindi nila binigay sa atin, hindi tayo titigil ng pakikipaglaban. Ngunit kapag sila naman ay makikipagkasundo na sa atin, saka na natin pag-usapan kung anong karapat-dapat. Hindi ba? Maraming umarip sa atin para lumaban.
Kung titigil tayo, ano pa ang katuturan ng pagsasama-sama natin? Hindi natin sinusuko ang ating ipinaglalaban. Alalahanin ninyo na marami nang nawawala sa atin. Ayoko nang makakita pa ng mga kasamahan nating namamatay. Kameroy, kung ako ang tatanungin, ang baril na ito, ang aking tagapagtanggol. Katabi ko rin to sa aking pagtulog. Hindi ko ito isusuko. Kahit na kanino. Kameroy, hindi ko sinasabing nasisira na ang prinsipyo ninyo. Pero kung nahihikayat na kayo ng sundalong ito, huwag kayo magkita. Pabayaan sila. Alam ko kaya mong pumatay. Pero hindi sa ganitong laban. Makakaalis ka na. Tulungan po ninyo ko. Dapat po bang magkaroon ng hangganan ng aking pakikipaglaban? Ano ang gagawin ko?